ordinaryong galaan na naman ang mangyayari sa atin ngayong araw na ito dahil nga sinundo ako ng dalawa kong kaibigan. At ito'y wala sa plano. Sinasabi nga at inaya nila ako na pupunta daw kami sa waterfalls na kung saan ang pangalan ng waterfalls ay El Salvador Waterfalls nga matatagpuan nga dito sa bayan ng Española, Palawan. At dahil wala sa plano nga, kinaladkad ako ng dalawang mga kaibigan ko na to at papunta daw kami sa destinasyon namin which is doon nga po sa El Salvador Waterfalls. Nagutom ang lola nyo dahil kaya mula sa bayan ng Española, tatahakin namin 20 minutes lamang by scooter at saka maganda na rin daanan. Ang ganda rin pala dito sa Española kasi maliban sa mga agricultural talaga itong bayan na ito, and also makikita ninyo napaka-presko lahat ng mga makikita natin kasi nga halos lahat ng mga farmers dito at mga tao ay napakabaitin talaga. At kung babalikan naman, may mga mangilan-ngilan tayong mga followers na dito galing mismo at nakatira sa Española, Palawan. Nagtataka sila kung bakit saan ba daw matatagpuan itong El Salvador Waterfalls. Ayan ha, dito na sila nanirahan pero hindi pa nila narating ang waterfalls na ito. Ako pa mismo na bago lang dito ay narating ko na agad-agad. So sundan nyo lang tong video na to at sana mag-i-enjoy kayo. Samahan nyo kaming libutin at ipakita ko sa inyo ang talagang gem ng Española, Palawan. So ayan nga, narating na namin yung barangay El Salvador na yan. Makikita nyo elementary school niya din. Makikita nyo El Salvador ha. Tandaan nyo 20 minutes away lang yan from bayan mismo ng Española. Ayun na nga, fast forward tayo. Narating na nga namin yan dyan. So, kailangan namin i-park yung aming sasakyan. Simula dyan, nakikita ninyo, protected area po kasi yan siya, yung Mount Matalingahan. So, kung nakikita ninyo sa mapa, yung Española at saka Rizal is magkatalikuran, magkabilaan lang. So, yung bundok na malaki na pagitan, ayan po yung Matalingahan Mountain na kung saan protected yan siya. Kasi dyan yung mga hayop na kung saan yung mga wild na makikita mo lang sa Palawan. So, yan pinangangalangaan yan ng gobyerno natin. Ayun na nga, balik tayo. Simula na doon sa parkingan namin, kailangan namin maglakad ng 15 minutes. Yes, 15 minutes bago natin marating ang Rurok ng Tagumpay. Syempre, bago natin marating yung ating hinaharap na kung saan ito yung maliliguan na kami, magpa-cool down tayo kasi sobrang init na panahon ngayon talaga actually sa katunayan hindi naman talaga siya mahirap hanapin na kung saan, for example, galing kayo sa bayan talaga mismo ng Española, magtanong-tanong lang kayo saan po ba yung pupuntang barangay El Salvador, yan may tuturo nila yun. At saka hindi mahirap kasi nga maganda po yung daanan, simentado, espalto na po lahat. Ayun, balik na nga tayo. So, narating na nga po namin yung El Salvador Waterfalls na yan. So, yung makikita, medyo konti ang tubig. Pero guys, take note, 0.5 ang ginamit ko sa camera na yan. So, makikita nyo yung angle. Diba, yung mga taong tumatalon at yung mga batang tumatalon na yan. Waka, super lalim po niyan. Wala po ata niyan, tingkad. Ang tawag doon, yung nare-reach nila yung na yan. Kasi, alam mo, yung parang naging humulmang siya, swimming pools na yan. Makikita ninyo, walang nakakatingkad dyan kasi ilang tao na daw po ang nagsubok na i-reach yung pinakalalim yan, hindi daw po nila nagawa. So, medyo delikado pag malakas ang agos kasi nga, for example, pag malakas ang ulan at marami ang tubig, talagang lililo-lilo daw po talaga yan siya. Ang lugar na to are perfect siya sa mga outing, katulad ng birthday or kayo mag-picnic together with your friends. Sa ngayon guys, ito lang muna mapapakita ko sa inyo kasi nga meron pa kami mga bibisitahin mga waterfalls dito. Sa katunayan, marami rin po talaga mga vloggers na nagpunta na rin dito at hinanap nila yung mga waterfalls na yan, which is ito lang sa ngayon muna talaga kasi hindi namin mahanap at saka medyo hapon na rin po kasi yan kasi marami po kami mga ginagawa activities. And pagkatapos po namin dyan kasi nagmamadali po kaming umuwi dahil nga po kapiestahan din po talaga sa bayan ng Española. So pagkatapos po niyan, manonood po kami ng pageant. So ayan na nakikita po ninyo, yan po yung coronation night ng Miss Española 2025. Ayan po yung pinaka-highlight nila, coronation night. So nagkataon na nandito tayo kaya syempre nanonood na rin po kami. So ganyan po magdaos ang festival ang bayan ng Española. Ayan, dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na makapasok sa kanilang dressing room. So sa inyo makikita,
'Diba? Dahil sa mga ilan na rin mga makeup artist dyan ay kilala at mga kaibigan ko mismo. Kaya nakapasok tayo at natunghayan natin yung kanilang mga festival costume. So sa inyo makikita, busy-busy ang mga kandidata. Nagtatagisan sila ng kanilang mga nagagandahang kasuotan, kanilang mga disenyo na kung saan ayan ang kanilang pinaglaban-labanan ang corona na para maging isang Miss Española 2025 na kung sino ang makoronahan dito, ayun ang ilalaban nila sa darating na Baragatan 2025 na magaganapin nga po sa Kapitolyo ng Puerto Princesa, Palawan. So ngayon yun lang po muna ang aking mababahagi. Salamat po sa mga nakinig and also umabot hanggang dulo sa panonood ng aking content. Thank you so much po and until my next vlog.